Siyempre, bago natin i-install to, may mga materyales tayong kakailanganin. Ito yung builder's band natin, hatid sa atin ng Pioneer. Pag ikakabit natin yung fluted panel natin, siyempre kailangan natin ng WPC clip. Okay? So, install na natin. Kapit muna natin dito. Actually, ito pina-primeran ko. Kasi kanina galing tayo dito, sabi ko nga. Kaya na masigyado pa lang. So, sa ngayon, nakabit natin to. Kailangan malinis yung surface. So, bababa na natin. Tingnan nyo to. Meron tayong UV board. UV board natin na to. 4 feet by 2.9. So, napakalaki. Tapos yung oak natin na fluted panel 4-in-1. So, yun na yung mga i-install natin ngayon dyan. Tingnan nyo to. Wow. Puro kain lang yan mga Pero nagmerienda na daw yung tropa kaya wala na silang merienda. Thank you, kuya. Akin na to. Malpangkaan? Ako sa moko. So maglalagay tayo ng fluted panels, tapos yung ating UV board para at least makita na natin yung tsura. Ayan, so may dala tayo dito. Siyempre, bago natin i-install to, may mga materyales tayong kakailanganin. Ito yung builder's band natin, hatid sa atin ng Pioneer. So hindi po ito endorsement. Actually, si Bostik, nilapitan din tayo dyan para dun sa paggamit ng Bostik natin, no? Pero ito hindi siya endorsement. So, shoutout sa Bostik at saka sa Pioneer, syempre. So, builder's band ang gamit natin dyan para pandikit natin dito. At the same time, yung ating UV board. Yun, yung UV board natin. So, install natin yan. Ang isa pa dyan, pag ikakabit natin yung fluted panel natin, syempre kailangan natin ng WPC clip. Yung unang supplier kasi natin dito dati, mataas yung presyo. Ngayon, naghanap tayo ng mas mura para at least affordable. So, isa pa dyan, syempre kailangan natin ng black screw para dito sa concrete para maikapit itong clip natin. So, pinalinisan ko dito kasi isasabay na rin natin ilagay yung UV board natin. Okay? So, install na natin. Kapit muna natin dito. Actually, ito pina-primeran ko kasi kanina galing tayo dito, sabi ko nga. Kaya na masigyado pa lang. So, sa ngayon, nakabit natin to. Kailangan malinis yung surface. So, marami nagtatanong kung ano yung ginagamit natin pandikit pagdating sa UV board. Ito yung UV board natin, tingnan nyo dito. Ayan. So, pag nilalagyan natin yan, syempre, ayan, Pioneer. Shoutout sa Pioneer. Kahit hindi ito endorsement, Pioneer. Shoutout Pioneer. So, lalagyan lang natin ito. Oh, yeah.
So, ito naman, yung paglalagay natin ng no more nails o kaya builder's band mga master. Huwag kang mag-alala kasi solid to. And sobrang tigas na ito. Kaya ang kailangan lang natin dito ay yung kapit niya. Dahil na itong sa may sa 290 cm siya. So, ibig sabihin, good for walls, sa mga TV consoles natin, yun ang kagandahan. So, mamaya, lalagyan na rin natin yung nandito sa kabila. Pero for now, takat na rin natin yung footed panel natin para at least sabay na natin may install yan at nang makita natin kung ano yung tsura niya. So, itong kulay na ito, nasa oak, mga masaray, oak na klase ng footed panel. Kung saan ito ay 4-in-1 kung tinatawag. Okay, so testing natin mga kasana. Siyempre, kudos sa tropa. Sabihin nyo na naman ako nag-cutting. Kita nyo na nga sa video. Siyempre, kailangan natin dito para kung wala kayong laser leveler, yan, kailangan ng bar level. Oops, may kuryente. Siyempre, okay. So, dito tayo magbe-base kung naka-level ba talaga. Kulang ng kaunti. Hindi pwedeng dayain. So, pwede na yan. Yan. Eto, sa mga backing ng mga fluted panels natin, syempre nilalagyan natin ng yan, builder's band o kaya naman no more nails. So yung iba kasi, maraming mga para-paraan niya. Pero sa akin naman, dito sa may mga nakausli. Kasi yan yung usually na kumakapit naman, hindi naman po yung nasa loob. Kaya hindi ko siya ginaganon-ganon. Kasi yung iba ginaganon nila. Pero alam niyo po ba, mas marami yung na-aaksaya kung i-compare mo sa kumakapit. Kaya nga po, mas maganda kapag ka naglalagay kayo, pabilugin nyo na lamang po. Kasi sigurado yun kakapit yan. So, ang gamit lang natin dyan, it's either D1 o kaya naman yung 1/4. Mas matibay na naman. So, kagandahan yan kapag kayong stranded wire ang gamit ninyo sa box. Kapit. Naka-level kit din. Kanina hindi na natin nililevel ka talaga. Yun yung pagkakamali ko, sorry po. Pero naka-level naman po yan. Pressure. Okay, yan. Ayan. So, bago natin ilalagay yung fitted clip. So, usually pagka ganito naman na nasa 150 cm, po pwede na po yung dalawa doon. Yan. So, syempre, lalapisan lang muna natin para pampare na. Okay.
So ang kagandahan kasi nito, hindi siya nalulusaw kung i-compare mo dun sa mga ginagamit nila, kahoy o kung ano man. Meron pang gumagamit ng tingting. Usually ginagamit din naman natin yung tingting kung maliit lang naman na proyekto yan. Pero yung gamit kasi ng netong stranded wire natin, ayan o. So walang kalas po. Tingnan lang dito sa kabila, ayan o, tingnan nyo. Ganda no, kintab, glossy. Tapos dito naman na sa kabila, kakabit na tayo ng fluted panel. Ito, tingnan natin, pagbalik natin dito mga kamasta. At ngayon may mga tawag lang tayo na kailangan natin puntahan. So, ayan, may mga tip naman tayo na i-share dito mga kamasta na kung saan. Abangan nyo na lang dito ay yung pagkatapos na lang niya. So, bibitinin ko muna kayo dito sa may part na to mga kamasta dito sa video natin. And hopefully, nakakuha tayo ng konting idea sa pamamaran na pag-install natin ng UV board. At the same time, yung ating siyempre yung ating fluted pan. So, install na nila yan, dire-diretso na. Then, makikita nyo yan sa mga post natin sa FB page. Pati ba kumupan sa'yo to? Yup, yung brick.